Hi mga ka-podcast! Ako nga pala si Ate LJ. Heto na tayo sa New York City. Akala ni Kena kapag lumipad siya ng libo-libong milya, may iwan niya ang sakit sa naiya. Pero ang totoo, bit-bit niya yun sa bawat hakbang niya sa Times Square. Buti na lang ang ating bida na si Zane, laging on call, hindi bilang tour guide, kundi bilang tagasalo ng bawat gamit at bawat luhang papatak mula kay Kena. Nakalayo ng kaunti si Kena sa tour group. Biglang nag-vibrate ang phone niya. Isang video call mula kay Zane. Sa bukso ng damdamin, nasagot niya ito. Kena, please, makinig ka. Si Kizan at African dito sa airport. I realize, ikaw talaga ang mahal ko. Bumalik ka na, please. Sayang ang pinagtutuon natin. Pitong taon, Say. Pinagtutuon mo kung ginawa mo tanga sa loob ng isang gabi. Huwag mo na akong tawagan. Sa sobrang panginginig, nahulog muli ang phone ni Kena sa damuhan. Akma niyang pupulutin pero may isang pamilyar na kamay na ang nauna. Pang-ilan na to, Kena? Nahulog ang panyo, ang susi, ang wallet, yun pati cellphone mo, at pati pala ikaw, malapit na rin mahulog sa sobrang bigat ng dinadala mo. Sid, please, iwan mo muna ako. Tour guide lang kita, di ba? Hindi mo kailangan makita to. Sabi ko sa'yo, destiny na, lagi mong nahuhulog ang gamit mo kasi kailangan mo ng tagapulot. At ngayon, mukhang ang puso mo na ang nahuhulog sa sahig. Hindi kita pwedeng iwan. Basang-basa silang dalawa. Kinuha ni Zane ang jacket niya at isinuot kay Kena. Kahit anong iwas ni Kena, hindi siya magawang iwan ni Zane. Bakit ka ba ganito sa akin? Kakilala lang natin. What's up po, Zane? Baka masugatan ka lang ng mga piraso ko. Alam mo ba kung bakit lagi kitang binabantayan? Hindi lang dahil tour guide mo ko. Simula nung nakita kitang naglalakad mag-isa sa airport na parang pasal ang buong mundo, love at first sight ako sa'yo. Sabi ko sa sarili ko, ito yung babaeng hindi ko pababayaan na maligaw. Zane! Kahit anong iwas mo, Kena, destiny na, nakadikit ako sa'yo. Ako ang tour guide mo sa New York, pero kung papayagan mo ko, gusto kong maging guide mo hanggang sa mahanap mo ulit ang ngiti mo. Naglalakad sila ng magkatabi. Sa pagkakataong to, hindi na umiiwas si Kena. Biglang nahulog ang scarf ni Kena dahil sa hangin. Sabay nilang hinawakan ng scarf sa sahig. Nagkadikit ang kanilang mga kamay. Oh, ayan na naman. Nahulog na naman ang gamit mo. Buti na lang mabilis ang reflex ko. Salamat, Zane. Siguro tama ka. Kailangan ko ng guide. So, hindi ka nalalayo sa akin? Hanggang matapos ang tour. Gagawin nating lifetime tour to, Kena. Pangako. Nakita niyo yun, mga ka-podcast? Ang dating clumsy na pagbaksak ng mga gamit na uwi sa paghawak ng mga kamay. Si Zane, hindi lang pala magaling sa geography. Magaling din palang mag-comfort ng pusong sawi. Pero teka, ano kaya gagawin ni Zane kapag nalaman niyang may bago ng protector si Kena sa Amerika? At handa na ba si Kena na tuluyang burahin ng 7 taon para sa isang bagong simula? Abangan natin sa part 4.